Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Posible di umanong hindi matuloy dahil Senator Robin Padilla matapang na tumutol sa pagpapaaresto kay Pastor Apollo Kibuloy. Kaya Senator Risa Hontiveros muli na namang nabigo. At ito na nga mga kababayan, sa pagpapatuloy ng pagdinig ng Senado ng Senate Committee on Women, Children, Family Relation and Gender Equality sa pangunguna ni Senator Risa Hontiveros sa isyong kinakaharap ng religious leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Dalawang testigo ang lumitaw na dating miyembro ng Kingdom of Jesus Christ para magpatunay di umano sa kuta ng pagrimit ng pera sa Kingdom of Jesus Christ at di umano'y peking pagpapakasal ng mga pinapadalang miyembro sa Canada. At Pastor Apollo Kibuloy muling hindi sumipot sa pagdinig ng Senado at nagpadala ng sulat ang kanyang abogado na humihiling na bawiin na ang inilabas na sabpina laban sa religious leader. Ayon pa sa abogado nito, ang paglalabas ng sabpina laban kay Pastor Apollo Kibuloy ay paglabag umano sa constitutional rights nito laban sa self-incrimination at presumption of innocence nito until proven guilty. Ngunit Senator Risa Hontiveros hindi kumbinsido at formal nitong hiniling kay Senate President Mig Zubiri na ipag-utos ang pagpaparesto kay Pastor Apollo Kibuloy. Ayon pa sa senadora, wala nang kapangyarihan ng Senado na maglungsad ng mga investigasyon. Hindi uubra ang ganitong mga excuse. This committee requests the Senate President to order his arrest so he may brought to testify. End quote. Pero kalaunan sa pagdinig ay tila harap-harapang tinutulan ni Senator Robin Padilla ang agad-agad na pag-utos na ipaaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Nakinilala naman ni Senator Risa Hontiveros ang mosyon ni Senator Robin Padilla dahil ayon sa Senate rule, mayroong 7 araw ang mayorya na miyembro ng committee para baliktarin ang contempt order. Kaya on hold na naman ang nasabing sabpina kay Pastor Apollo Kibuloy dahil hinarang ito ni Senator Robin Padilla at Senator Risa Hontiveros bigong mapaaresto si Pastor Apollo Kibuloy. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, huwag kayong maniwala, magbumukhang katawa-tawa ang Senado yan. Gusto lang niyang magpasikat, trabaho ng korte at kung totoo mang concern ka sa kanila, bigyan mo sila ng abogado. Bakit ba hindi niyo dalahin sa korte? Gusto ng Senate na sila ang mag-imbestiga. Isara na lang ang mga korte. Lumalabas kasi na wala ng tiwala sa justice system. Ano bang aid of legislation? Meron namang batas para sa protection women and children. Anyone accused is considered innocent unless proven guilty beyond reasonable doubt in any court of law. I think dapat nito ay sa korte, hindi sa Senado. Pwedeng sa Senado yung korupsyon at mga kasong may kinalaman ang mga public officials. Pero pag ganitong personal na sumbong, dapat sa korte. Inaaksayan nyo lang ang session ng Senado na mas marami pang mas importanteng dapat tutukan, tulad ng mga ahensyang ubod sa kapal ng mukha na manghingi ng pera sa taong gustong makuha ang para sa kanila. Kahit kompleto ang dokumento, manghihingi pa ng milyones para lang bigyan ng pansin. Yun dapat ang tinututukan nyo. Example, DENR at DPWH sa mga kasong panlupa at yung korupsyon sa road of right way at land grabbing na hindi pa naresolba na halos kasabwat mga public officials. Maraming abusadong opisyal ng mga ahensya na yan. Imbestigahan nyo. Gawa kayo ng programa para lalapit ang mga biktima niyan. Hindi yung kakibuloy kayo nakatutok na dapat naman korte ang tumututok niyan. End quote. Si Risa Hontiveros po ay sinight for contempt na si Pastor Apollo Kibuloy. Si Senator Robin Hood naman ay kagyat pong tumutol dito po sa pagsasite ng contempt. Mga medyo masamang bad news po. Yung pinagmamalaki po na gumagandang ekonomiya ay mukhang iba po yung nagiging resulta ngayon. Lumabas na po yung nung 2 days ago, lumabas po na bumaba po yung pasok. Negative, no? Kahit na anong gawin ng ating Pangulo, negative pa rin yung foreign investors, foreign investment. Pasok-pasok lang po. Isa na naman bad news.
yung inflation rate po natin ay tumaas. Ibig sabihin, patuloy hindi nalulutas yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Iyan po ang ating pag-uusapan at iba pa, no, yung mga atake. Hindi tinatantanan ng atake ang mga Duterte. At syempre, ang dami po nag-react, no? Libo po yung nag-react. Ngayon lang po ako may reaction na libo. Dito po sa Twitter, for the first time po may nag-react sa akin na libo dito po sa panawagan natin na isiro diretso natin. Isiro po natin tong mga tambaluslos senatoriables, yung mga line up po ni Tambi Jr. na si Sandro Marcos. Medyo nananawagan pa lang po tayo, no? Maski si Erwin, kahit po number 1, number 2, mas makapangyarihan pa rin po yung mamamayang Pilipino, hindi po yung survey, no? Isiro po natin yan, nakaya na natin yan ng 2019, nananawagan si Pangulong Duterte na isiro yung mga line-up ng Dilawan. Ngayon naman po, manawagan din tayo, isiro natin itong line-up ng mga tambaluslos, Marcos, Romualdez, Araneta, senatoriables. Kahit wag po kayong magpadala sa popular. Mas delikado nga yung maraming tulpo sa Senado. Kung yung isang tulpo pa lang po, hirap na tayo. Pag-usapan po natin, no? Ito po, si Risa Hontiveros po ay ito muna, no, bago yung kay Risa Hontiveros. Sana ma-pick up ng iba, no? Kasi kinakailangan wag po kayo magpadala diyan sa mga popular to si mga tulpo, boto natin si Erwin. Kita niyong alalay po, no? Alalay na alalay yan ni Martin. Anong gagawin niyan kung di pabor kay Martin lahat? Tagapaliwanag ni Martin, paggalit yung tao kay Martin, siya yung maharap. Alam niyo na yung papel niya ni Erwin Tulfo, kahit ba number 1 o number 2 yan sa ano, no? No to Tulfo na tayo. Madala na tayo. Gusto niyo paggawin 3 Tulfo ang senador? Eh di 3 Tulfo pa yung nagmagaling diyan. Okay, punta po tayo rito sa mga nahuhukay nila. Hinuhukay. Nakakalimutan po ng mga bumabatikos kay Pangulong Duterte na hindi na po Duterte ang nakaupo ngayon, no? Si Pangulong Duterte po nanungkulan, papaalala lang natin to sa mga bukol, yung mga hindi lang yata sa boxing may poknat yung mga ulo, mga pok natin yung mga utak nito mga to. Nanungkulan po si Pangulong Duterte 2016 to 2022. Pagkatapos po ng 2022, lahat na po yan, kung isisisi nyo sa presidente, yung kasalukuyang presidente na. Hindi na po yung nagdaan. Katulad nung ginawa ni Tatay Digong, wala naman po siyang nagtrabaho lang. Yan po ang patunay, kung sisi lang kayo ng sisi sa nakaraan, patunay lang yan na wala talagang kakayahan tong kasalukuyan na lutasin. Kasi sisisi na lang eh, di ba? Okay. Katulad po nito, nahukay na naman nila. Araw-araw may hinuhukay silang atake kay Duterte. Hindi yung ginawa ngayon, 2024. Kung hindi yung mga ginawa nung siya ay presidente pa. Hindi ko raw alam ang aking sinasabi. Huwag ka makinig. Hindi ko pala alam sinasabi ko. Meron bang mga nakinig sa baliw? Alam ko naman kung bakit kayo nakikinig dyan. No? Nakikinig kayo kasi tama yung sinasabi ko. Nasasaktan lang yung kalooban nyo, hindi nyo lang matanggap. Di ba? Bakit nyo isisisi yung mga problema ngayon? Problema ng traffic, problema ng mga matas, pati po bigas, nagawan po nila ng sitwasyon. Nagsimula daw po yung pagtaas ng bigas sa panahon ni Duterte. May pinakikita pang 80 eh. 80 daw bigas nung panahon ni Duterte. Wala akong matandaan. Kung may nangyari man, baka saglitan lang. Nalutas. Yun yung pagkakaiba ni Duterte. Di ba? Nalutas niya kung ano man yung problemang hinarap niya. Yan kasi mga yan, uso ganito sa kanila. Ipe-press nila. Ay, 80 pala bigas nung panahon ni Duterte. Ha? Talaga? Kaya nga kami umaangal ngayon sa bigas ngayon dahil namamahalan na kami sa 60, 70. Tapos sasabihin niyo 80 nung panahon ni Duterte. Baka may panahon na 80, napababa. Ang importante, no, bilang pinuno, hindi yung walang problema ang kinaharap. Ang importante bilang pinuno, kasi hindi kayo naging leader. Ako leader ako eh. Lahat ng leader may kinakaharap na problema. Hindi po importante yung wala kang problema. Ang importante, paano mo tinugunan yung problema mo. Kung ang pagtugunin nyo sa problema ay isisi sa nagdaan, wala kayong kwentang Pangulo.
Kaya po yung mga paninisi nyo kay Duterte, hindi po si Duterte ang nasisira. Matagal nang mataas ang rating ni Duterte. No? Ano ba sisirain nyo kay Duterte? Tapos na nga ang panunungkulan niya. Record na yan. Ano yung record? Pinakamataas si Duterte na rating nung nagtapos ng panunungkulan. Record. Siraan nyo man ngayon, hindi nyo na mababago yung record. Oh, kahit nga ngayon, sinisiraan nyo, number 1 pa rin. Pag tumakbong senador, number 1. Okay, punta po tayo rito. Ito po, binabalik nilang pilit. Gusto kong talakayin to. Marami silang binabalik na issue. Ito gusto ko ngayon eh. Amid pandemic, PH borrowed a record 2.74 trillion in 2023. Tignan nyo, nariyan na ang paliwanag ha. Tapos sasabihin nila, ito raw ang legacy ni Duterte, mangutang. Tignan natin, magkano raw inutang? 2.74 trillion noong 2020. Bakit? May paliwanag na eh. Di ba? Bakit umutang? Record daw yan. Bakit umutang ng 2.74 trillion? Ayan no. Kasi may pandemic. May pandemic. Ibig sabihin, justified yung pangungutang. Kaysa mamatay tayo, hindi makabili ng PPE, hindi makapagbigay ng ayuda, may pandemic, kaya umutang ng ganyang kalaki, 2.74. Ang tanong ngayon, magkano inutang natin ngayon, 2024? Walang pandemic. Alam niyo kung magkano utang natin? Hindi yung inutang para lang sa budget, pupunuan yung budget. Iba pa yung mga utang na kung saan galing. Para lang magkaroon tayo ng budget, 2024 budget, uutang tayo ng 2.46 trillion. May pandemya ba ngayon? Wala. Bakit 2.46 trillion pa rin? Aba, hindi ko po alam. Itanong nyo po sa mga nangungutang. Itanong nyo po sa nagbabudget ngayon. Sisihin nyo na naman si Duterte sa pag-utang ngayon. Utot nyo. Okay, punta na po tayo rito sa mga topic. Ito po, ngayon pong araw na, ngayon lang po kasi kaya may rally doon eh. Ang problema ko kasi una, saang GSIS ako po. Hindi ko alam kung sa bagong building sila o sa luma eh. Ito po, sinight for contempt, no? Sabi po ni Risa Ontiveros, pursuant to Section 18 of the Rules of the Senate, as chair of the committee, with the concurrence of one member here with me, I cite in contempt Apollo Carrion Kibuloy for his refusal to be sworn or to testify before this investigation. This committee requests the Senate President to order his arrest so that he may be brought to testify. Pinaparesto na po para mag-testify. Kaya lang natabunan na eh. Alam mo, Senator Risa Ontiveros, ito yung mga tinatawag natin. Opo, gwapo po ako. Maraming salamat po. Sabi po rito ni Edward Lloyd Torres, gwapong badong. Thank you po. Thank you po. Nagwapuhan ka sa akin. Okay.